Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Usap-usapan nga ngayon ang sablay na pagpalit ng import ng Magnolia at ang isyu na basta na lang daw pinabayaan si Glenn Robinson ng Magnolia Management na parang basta na lang tinapon sa basurahan. Pumutok ang balitang ito bago pa magsimula ang laban sa pagitan ng Meralco at Magnolia sa kanilang out-of-town game kung saan nag-anunsyo ang Hotshots na hindi pa makakapaglaro sa kanila ang former SMB import na si Shabazz Muhammad dahil sa kakulangan ng clearance galing sa FIBA. Nagpakita pa din naman sa venue si Shabazz para na din bigyan ng suporta ang kanyang koponan at naging taga-cheer na lang muna sa bench ng Magnolia. Kitang-kita din naman sa body language niya na gustong-gusto na niyang maglaro para sa Hotshots. Ang isa pang problema, kakadating lang din ni Muhammad sa Pinas kaya may jetlag pa siya at hindi pa din siya nakakapag-practice sa kanyang bagong koponan. Pero hindi lang pala clearance ni Shabazz ang naging issue ng Magnolia Management. Pumutok ang balita na hindi daw maayos na inasikaso ng koponan ang pag-alis ni Glenn Robinson sa team. Ayon sa sports columnist na si Homer Sison, very unprofessional daw ang naging trata ng Magnolia kay Glenn Robinson. May tsansa pa sana siyang tapusin ang kanyang PBA stint laban sa Meralco kung hindi kagad siya nilagay ng Hotshots sa injured reserve list. Kung nagkataon baka nanalo pa ang Magnolia sa Meralco dahil 8 lang naman ang nilamang ng Bolts matapos ang game. Si Robinson ay nag-average ng 18 points per game kaya malaking tulong sana siya sa team sakaling binigyan pa siya ng huling pagkakataon na maglaro. Kung sa bagay, wala din naman masyadong dapat ikapangamba ang Magnolia sa kanilang pagkatalo dahil 3 mahihinang koponan ang kasama nila sa Group A na kayang-kaya nilang matalo. Ito nga ay ang Northport, Terra Firma at Converge na puno ng mga injured players. Tanging Meralco at TNT lang ang magiging hadlang sa kanila na makapasok sa PBA Finals. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ang Magnolia, gayong hawak naman sila ng SMC Management? Madami tuloy ang nagtataka at naniniwala na hindi talaga patas ang treatment sa kanila ng SMC. Kilala naman natin kung paano mag-asikaso at magtrabaho si SMC Sports Director Al Francis Chua para lang maging malakas ang 3 koponan ni RSA sa PBA. Kaya naman nakakapagtaka kung bakit hindi kaagad na ikonsulta ng Magnolia ang isyong ito kay Al Francis Chua. Alam naman natin ang kalidad ni Shabazz Muhammad na naglaro ng ilang taon sa NBA. Hindi lang talaga maintindihan ng mga PBA fans kung bakit hindi maayos-ayos ng Magnolia Management ang kanilang koponan. Tanging sila na lang ang hindi pa nakakapagkampiyon sa 3 SMC teams sa mga nakalipas na taon, bagamat nakakapasok naman sila sa PBA Finals pero hindi pinapalad na makuha ang kampyonato. Mukhang kailangan na din talaga siguro nilang mag-reshuffle ng coaching staff para magbalik na ang kanilang koponan sa kanilang glory days. Samantala, isa pa sa binabantayan na posibleng mapalitan na import ay si Jordan Adams ng SMB. Dahil sa pagkatalo nila sa Ginebra at NLEX, may posibilidad na hindi na magtagal pa si Adams sa koponan. Halos si Junmar Fajardo na kasi ang bumubuhat sa San Miguel dahil sa kanyang breakaway performance ngayong Governor's Cup. Malakas naman umiscore si Adams pero kulang siya sa energy at mahina din dumipensa. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!